Tirik man ang araw o minsan malakas ang buhos ng ulan, hindi alintana ng matanda ang malayong nilalakad, maibenta lamang niya ang kanyang mga kalakal. Nigo! Nigo, come on! Bagamat bakas sa kanyang katawan na ito ay pahinaan na, ay patuloy pa rin gumagawa ng tradisyonal na bilao at alat alang-alang sa kanyang binubuhay na pamilya. Lalo na ngayon na hindi lang asawa at anak niya ang umaasa sa kanya, kundi ang kanyang apo na mahigit 2 buwan pa lang mula nung iniwan sa kanya. Parang ako na po pagkuha ng gatas. Ganito halos araw-araw umiikot ang kwento ng buhay ni Tatay Luka na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Ito ang kwento ng isang uliran na lolo na patuloy na nagbabanat ng buto para sa kanyang apo. Nigo! Parang ako na po. Nigo, Nigo! Sa isang payak na nayon na tinatawag na talingan ng Tarang ng Samar, ay may nakilala akong isang matanda na kilala sa kanila na tagagawa ng tradisyonal na bilao at alat. Sa pagbisita ko ay nalaman ko na nagpunta pala siya sa kanyang bukid para manguha ng mga materyales para sa kanyang mga kalakal. Itong time kasi pupunta natin si tatay na pagdating ko kanina sa bahay nila ay sabi ng asawa niya nandun daw sa Manila or sa kanila magkokopra siguro. At the same time parang kukuha siya ng mga main material niya para sa kanyang produkto na paggawa ng bilao at saka alat. Kaya minabuti kong puntahan na siya dito dahil hindi ko alam kung kailan siya babalik, anong oras siya babalik. Nagpasama lang ako sa anak niya. Nakakyat na kami dyan sa bundok, tapos bababa naman kami papunta doon. Malayo pa te. Malayo pa pala. Malayo pa pala eh. Pero napakaganda ng view dito. Napakaaliwalas, payapa. Ang ganda. Pagdating namin ay naabutan namin si tatay na kasalukuyang nangunguha na ng karanas. Ang karanas ay isang uri ng kawayan na siyang pangunahing kasangkapan ng paggawa ni tatay ng bilao. Pagkahilaw, ibibilad pa niya, matagal pa na proseso. Kaya minabuti na ni tatay na putulin, tapos binabalikan na lang niya pagka tuyo na. Pagkatapos niyang makakuha ng kanyang magiging materialis ay kanya na itong inipon at nagpasya na siyang umuwi. Sapat na raw ito para sa 3 bilao na plano niyang buuin. Sa pagkuha pa lang ng mga materyales ay ilang bundok na ang nilalakbay ni Tatay Lucrecio. Ganun na lang palagi na obligang matanda para lang may pambili ng gatas sa kanyang apo. Tanghali na nang makauwi si tatay galing sa bukid. Narinig ni tatay na umiiyak ang bata at kanya itong pinuntahan. Ang pag-aakala ko ay normal lang na umiiyak ang bata. Yun pala ay mayroon siyang paso o singaw sa bibig. Paso pala siya na may paso siya. Kagabi, ilang araw na nilalag na. Dagdag alalahanin na naman kay tatay kung saan sila kukuha ng pampagamot. Kaya konting pahinga lang at umupo siya kaagad para gumawa na naman ng mga bilao. Ano man iningay mo himo niya na? Juan, Nigo. Nigo. Nigo tapos ngayon mo ginsusudoy. Bigyan mo sa dapdap. Ginlalakat mo la ito hiya. O pagsangan. Mga barangay. Oo. Tapos ano pa nimo ibang nga ginihimo? Alat. Alat. Tuloy lahat ang alat. Sudoy lihat. Tagpiran presyo nimo. Danay 4. Anigo 3. 3. Para apo nimo. Panggatas. Oo. Panggatas kay ano nga panggatas.
wala man yung Eroy, ito Manila. Pinapadara. Oh, ikaw gud ang nagkukuha no? Kinabukasan naman ay muli akong bumalik kay Tatay Lucrecio. Dito nalaman ko na nagsa-sideline rin pala siya sa pag-akyat ng mga niyog para sa pagkukopra. Dito mas lalo pa akong namangha sa kanya dahil sa edad niyang 62 ay nakakaakyat pa siya ng ilang puno ng matataas na niyog. Subalit nabanggit niya rin sa akin na sumasakit na raw ang kanyang mga paa. Pinipilit niya lamang ito para sa kanyang apo. Tay bali hitatay Lucrecio, ano ini inadlaw hiya an pagkuan an panaka Nadlaw, inadlaw tagpira niya adlaw 500. 500 oh. Mga pera ini kapuno nga iya sarakon kun baga matapos niya Kusog-kusog gani sumaka. Mahuman ang sinpuno. Buo mo ni Jesus. Isa na ito daw. Pagka-uwi naman ni tatay ay pinakita naman niya sa akin ang mga natapos niyang trabahoin na mga bilao. yan bali ito na yung nagawa ni tatay ngayong ilang araw tayo yung ano ilang dalawang araw tong pagkagagawa sa tatlo na to. Bali itong isa asan yung order? Ito yung order, ito wala pang may-ari. Kumbaga ibebenta mo to, ililibot ni tatay. Pare-parehas ang presyo mo nito. 300 ang isa. So sa ang pagkaano talagang matibay. Pagkatapos ay pinakita naman sa akin ni Tatay Luka ang kanyang paggawa ng alat. Ratan naman oo ay ang pangunahing materialis niya sa paggawa nito. Itong kwantay, itong alat, pagka ganyan na ginagawa mo, yung isang piraso, ilang araw ginagawa mo? 2 araw, yung isang alat. Tapos pag binibenta mo, magkano naman yung presyo niya? 400. Bali, yan yung ginawa mo, yung pinakabilog niya, pinaka-frame na sa ilalim, ano? Binibilog mo yan. Ito yung gawa ni tatay na isa. Ito yung halagang 400 na. Ito yung finished product. Tanghali na at oras ng mananghalian, kanilang pinagsaluhan ang sardinas nilang ulam. Pagkatapos daw nito ay ibebenta na ni tatay sa mga barabarangay ang kanyang mga bilao. Dito ko nasaksihan mismo ang halos araw-araw na pakikipagbaka ni tatay para lang kumita ng kaunting pera para sa kanyang pamilya. Bagamat konkrito na ang daan ay kilo-kilometro naman ang layo mula sa kanyang bahay at mula sa mga barabarangay na kanyang pinupuntahan. Tirik man ang araw o malakas ang buhos ng ulan ay hindi niya alintana ang pagod at ang hirap, may maipakain lamang para sa kanyang pamilya. Hirap kay bigat ng nararamdaman. Paano kaya ito malalampasan? May bukas pa kayang naghihintay? Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asa pinanghahawakan.
sa bawat gabing dumadaan. Magtitiwala sa magagawa ng may kapal. Umaasang suliranin malulunasan. Dalangin nawa'y kaawaan. Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asang pinanghahawakan, may awa ang iyong Nigo! Diyos. Salamat sa makapangyarihang awa na nagbibigay lakas sa akin. Nahihiya kasi si ate magpakita sa video. Bali, itong bilao mo is ano na lang, kumbaga palit ng bigas. Parang barter. Barter. Ano yung kapalit? Bigas. Tatlong ganta. Tatlong ganta na bigas. Sige. Yan natin kay ate. Hindi ko lang ipapakita si ate kay mahiyain masyado. Di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asang pinanghahawakan. Ako po si Alikin Versosa at ito po ang istorya ng ating mga Agla Adventures.